Pumasok si Putin nitong Martes, ikasiyam ng Hunyo 2026 sa isang yugto ng matinding presyon na sinusubukang itago ng Moscow, ngunit lumalabas pa rin sa loob mismo ng Russia. Nanalo ang Ukraine sa isang malaking tagumpay matapos atakihin ang ilang mahalagang target sa Russia habang gumaganti ang Kremlin sa pamamagitan ng dagsa ng mga drone at misael sa mga lungsod ng Ukraine. Nangyari ito sa mga pagsabog sa Belgorod, sa sunog malapit sa St. Petersburg, sa mga pag-atake sa infrastruktura ng langis, sa mga drone na tumatarget sa mga military na lokomotibo at sa mga bagong teknolohiya para pabagsakin ang Shahed, bago pa man sila makarating sa mga lungsod. Malakas pa rin ang Russia at pinakita ito sa mga pag-atake sa Kharkiv at Shuriv. Pero ngayon, hindi na kayang ilayo ni Putin ang digmaan sa sariling bayan, kaya natatakot ang Moscow. Sa bagong bugso ng airstrike, habang sumusulo ang Ukraine sa depensa ng himpapawid, pinipilit ang lohistika ng Russia at binubuksan ng landas sa EU. Ang digmaang nais gawing pagkapagod ni Putin laban sa Kiev ay bumalik bilang paniningil sa mismong teritoryo ng Russia na pilit niyang itinatago. Bakit humina ang Moscow? Paano napalakas ng Ukraine ang depensa sa himpapawid at likuran? Ikwento ko lahat sa iyo. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sa rehiyon ng Belgorod malapit sa hangganan ng Ukraine, isang malakas na pagsabog ang tumama sa imbakan ng bala at nagdulot ng mga kasunod na pagsabog, palatandaan na may nakaimbak na kagamitang militar sa lugar. Kapag sumabog ang arsenal, hindi na nakakarating ang bala sa harapan ng labanan. Kailangang ayusin ng Moscow ang lohistika at gumastos ng mas malaki para mapalitan ang nawala. Ang Belgorod ay simbolo ng bagong pressure ng mga Ukrainian dahil naapektuhan na ng digmaan ang mga lugar na sumusuporta sa pag-atake ng Russia. Nabanggit din ang St. Petersburg sa sharing ito. May ulat ng pagsabog at sunog sa lugar na konektado sa Arsenal Complex na hinihinalang may kinalaman sa chemical at industrial na pasilidad para sa militar ng Russia. Kung may ganitong estruktura na nasunog malapit sa pangunahing ipinagmamalaki ng Russia, naapektuhan ang propaganda ng seguridad na ibinibenta ni Putin sa kanyang mga tao. Tumugon ang Russia sa paraang ginagawa nila simula pa ng malawakang pananakop sa pamamagitan ng pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang mga drone at misil. Tinamaan ng Kharkiv at Churuiv kagabi na dulot ng mga patay, sugatan at pinsala sa mga sibilyang lugar. Iniulat ng lokal na autoridad sa Churuiv ang mga biktima matapos ang misil na pag-atake. Sa Kharkiv, ilang bahagi ng lungsod ang tinamaan ng mga attack drone. Patuloy na ganito ang lohika ng Russia. Pabayaan ang populasyon, pagurin ang depensa ng Ukraine at subukang ibenta ang terror bilang tagumpay militar. Hindi pa rin nasolusyonan ni Putin ang problema. May mga bagong bugso ng pag-ataking panghimpapawid ring inihahanda ang Moscow. Babala sa Kiev, sinusubukan ng Rusya pagsamahin ng mga drone at misil para sa mas malaking opensiba sa mga susunod na araw, inuulit ang taktika ng pagsasaturate sa depensa ng Ukraine. Ang mga Shahed drone ay inilulunsad ng maramihan para pilitin ang Ukraine na gumastos ng bala, ilipat ang mga tauhan at magbukas ng puwang para sa mas mabibigat na missile. Ang pagkakaiba ay mabilis na umuunlad ang Kiev, binabago nito ang gastos ng digmaan. Diyan bumabaliktad ang laban ng Ukraine sa ere. Pinagalo ng depensang panghimpapawid ng Ukraine ang malalaking baterya, lumang armas, radar, mobile team, drone na pang-intercept at software sa paggabay. Sinusubukan ng Russia na manalo sa dami pero sinusubukan ng Kiev na tumugon sa pamamagitan ng pag-aangkop. Kung uunlad ang teknolohiyang ito, maaari magpatuloy ang mga puyog ng drone ng Russia sa pananakot, pero mas maharap sila sa mas murang, flexible at mahirap maubos na depensa. Isa pang bagay na nagdagdag ng bigat sa political na krisis ay ang pagsabog ng kotse sa Moscow na kinasasangkutan ng isang mataas na opisyal ng Russia ayon sa mga channel ng Russia at Ukraine. Iniimbestigahan pa ang pangalan at mga pangyayari kaya dapat maging maingat sa pagtalakay sa kaso. Malinaw pa rin ang epekto nito sa politika. Kapag ang mga personalidad mula sa estruktura ng militar ay nakakaramdam ng panganib sa mismong kabisera ng Rusya, pumapasok na sa isipan ng pamunuan ang digmaan at tinatamaan na rin ang pakiramdam ng pagiging ligtas ng elitang militar. Kumalat din ang impormasyon tungkol sa posibleng pag-atake ng mga Ukrainian gamit ang mga eroplanong pandigmang F-16 laban sa isang base ng himpapawid malapit sa Taganrog, sa reyon ng Rostov.
Kung makumpirma, ipapakita nito ang tapang ng Ukrainian Air Force at hirap ng Rusya na protektahan ang sensitibong pasilidad na konektado sa suporta ng himpapawid sa timog ng frontline. Lalong lumakas ang digmaan laban sa fuel ng Rusya. Tinamaan ng mga misail na Neptune ang Novoshakhtinsky Refinery sa Rostov noong huling bahagi ng Mayo. Kinumpirma ng Ukraine Navy ang pinsala sa mahalagang unit ng pagpuproseso. Ang fuel ang dugo ng logistika. Tanque, truck, generator, aeroplano, trem at comboy ay umasa rito. Kapag tinatarget ang mga refinery, base ng langis at istasyon ng bomba, humihina ang bilis at kakayahan ng Rusya sa matagalang operasyon. Mismong tagapagsalita, si Dmitry Peskov, ang umamin na may mga problema sa supply dahil sa mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya. Lalong lumala ang kakulangan ng fuel sa sinasakop na Crimea at Timog Russia. Gusto ni Putin na gawing permanenteng simbolo ng pag-aneksa ang Crimea. Sinusubukan ng Ukraine na gawing punto ng kahinaan ang palabas na yon. Kasama rin dito ang mga riles ng tren. Tinaman ng Ukrainian drone operators ang isang lokomotiba sa Bryansk, Russia, malapit sa Ukraine, na ginagamit sa transportasyon ng kargang militar. Ayon sa impormasyong inilabas ng mga sangguniang Ukrainian, ito na ang ikatlong lokomotiba na tinamaan sa loob ng 4 na araw ng mga unit ng drone. Isang nakahintong lokomotiba ay pwedeng magpabagan ng amunisyon, fuel, pyesa at mga dagdag na puwersa. Hindi kailangan ng Ukraine sakupin ang lungsod sa Russia para makapinsala. Kailangan lang nilang putulin ang daan ng supply papunta sa mga sundalong Ruso. Lumampas na rin ang krisis sa hangganan ng Ukraine. Isang French Rafale fighter jet sa misyon ng NATO ang nagpatumba ng drone na pumasok sa himpapawid ng Latvia mula sa direksyon ng Russia. Itinuring ng mga autoridad ng Latvia ang insidente bilang banta sa himpapawid, kaya lalo pang tumaas ang alerto sa posibleng pagkalat ng digmaan sa hangganan ng alyansa. Kahit may paliwanag na electronic interference ng Russia ang nagpapalihis sa mga drone, nagkaroon ng paglihis at pagkapagod, kaya napilitan ang NATO kumilos sa himpapawid ng kasaping bansa. Sa larena ng politika, umusad ang Kiev. Nagkasundo ang Ukraine at Hungary tungkol sa karapatan ng minoryang Hungarian sa Transcarpathia na nagpadali sa negosasyon ng pagpasok ng Ukraine sa European Union. Patuloy na lumalapit ang Ukraine sa estrukturang Europeo habang ang Russia ay lumulubog sa digmaan, mga parusa at pagkakabukod. Ipinagpatuloy ni Zelensky ang opensibang diplomatiko. Bumalik siya mula sa mga pag-uusap sa leader ng Europa, kinausap ang kinatawan ng Estados Unidos tungkol sa pagtatapos ng digmaan at nakipagkita kay Haring Charles III sa United Kingdom. Hindi agad nagbabago ang labanan dahil sa pagpupulong, pero pinapalakas nito ang imahe na patuloy na may suporta, espasyo at atensyong politikal ang Kiev. Kaya pa rin magdulot ng pagkawasa ang Rusya. Ipinapakita ng mga pag-atake sa Kharkiv at Churuiv na kaya pa rin ng Moscow maglunsad ng drone at misil sa mga sibilyang lugar. At ang Ukranya ay umaasa pa rin sa mas maraming depensa sa himpapawid, mas maraming bala at mas maraming suporta. Pero ang sitwasyon ngayong Martes ay nagpapakita ng isang mahalagang pagbabago. Umaatake ang Rusya pero tinatamaan din sila sa likurang mga lugar. Nahihirapan ang Ukraina pero patuloy na naglalagay ng presyon sa mga arsenal, supply ng gasolina, riles ng tren, mga base at sa larangang diplomatiko. Binuksan ni Putin ang digmaan para pasukuin ang Kiev pero ngayon dinadala ng Kiev ang labanan sa mahahalagang lugar ng Russia. Nasa panganib ang Ukraina kaya pinalalakas nito ang mga pag-atake laban sa mga lugar kung saan nagpapanatili ang Moscow ng kakayahan para sa mga drone at misil. Ang kaibahan, mas marami ng depensa ang panghimpapawid at bala ang Ukraine laban sa Rusya at mas nakatun ito sa mga target na talagang mahalaga para sa suporta. Os alvos que realmente pesam. Ngunit sa kabila ng gasolina, diplomasya. Ang Ukraine ay nasa isang mapanganib na sitwasyon pa rin, mga arsenal, mga base, diplomasya. Ito ang katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. Mag-iwan ng like sa video na ito, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento tungkol sa panganib sa Ukranya, dumidiin sa mga reels ng tren at sa diplomasya. Ucrânia. E ao final, dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda... Depensa sa himpapawid, bala at suporta.